Maligayang pagbabalik mga kasolid. Inoue Tapares hinaharang ng Hapon na may mas malaking opera. Sultan nagsalita na, gustong ikasa. Rematch kay Casimiro, send a contract. Isang suntok, tulog. Para sa ating unang balita mga kasolid, Catman na si Stephen Lunas nagpahayag na ng kanyang desisyon na umalis na nga siya sa kampo nitong Team Casimiro. Formal na nga nagpadala ng sulat itong si Stephen Lunas kay Mr. De La Cruz at sinasabing I have no plans of working in corner of Team Casimiro immediately. At wala na daw siyang plano in the future. Kagad naman nagbigay ng pahayag itong si Mr. De La Cruz. Heto nga naging pahayag ng manager ni Alas. I know you have reasons and respect them. I don't know the exact reason but I'm sure they were not easy. Hindi nga daw madali para sa manager ni Alas ang biglaang mga pagdedesisyon. Sa kabilang dako naman mga kasolid, Jonas One Punch Sultan maganda nga ang naging performance sa kanyang laban kontra dito kay Frank Gonzalez na kung saan panalo nga itong si Sultan via unanimous decision at nagsalita na rin itong si Jonas Sultan na willing naman daw siyang labanan para sa rematch itong si Janrel Cuadro Alas Casimiro. Send a contract, banat nitong si Jonas Sultan. Pinag-aralan at pinag-aaralan daw naman niya ang mga galawan ng kanyang idolong si Cuadro Alas. At sa isang live nga mga kasolid ay natanong itong si Jonas Sultan kung bakit natalo dito kay Paul Butler. Tugon ni Sultan, masyado daw niyang minaliit ang kakayahan nitong si Paul Butler. Sa laban ko kay Paul Butler, talagang minaliit ko yung boxer na yun kasi wala naman talagang lakas. Akala ko pag pinamaan ko ng isang suntok baka matulog Ang tanong mga kasolid, papayag kaya ang kampo nitong si Cuadro Alas na muli siyang itapat dito kay One Punch Jonas Sultan. Sa kabilang balita naman mga kasolid, bakbakan sa pagitan ni Tapales at Naoya Inoue still negotiation pa rin. Posible ngang maekis ang laban kay Naoya Inoue kung magiging wise lang ito si Marlon Tapales at ang kanyang kampo. Dahil meron palang malaking offer itong kampo ni Kameda dito sa ating pangbatong si Marlon Tapales. Sa katunayan nga mga kasolid, mas malaki ang tsansa nitong si Marlon Tapales na manalo kung si Kameda ang kalaban kung ikukumpara sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Kaya dapat mag-isip-isip ang kampo nitong si Marlon Tapales dahil pag tinalo niya si Kameda, lalabanan pa rin naman niya si Inoue. Sa kasalukuyan nga itong si Tomoki Kameda ay umakyat na ng featherweight division na dahil nadismaya dahil ang target niya nga ay makalaban itong si Marlon Tapales either si Naoya Inoue kaya hindi na tinanggap ang hamon kontra Akhmadaliev. Sa kasalukuyan ay number 5 contender siya sa WBA featherweight at number 50 naman sa IBF featherweight division. Pero kung kakasa sa hamon, ang Team Tapales ay mapipilitan itong si Tomoki Kameda na bumalik ulit sa Super Bantamweight Division dahil ang target din ni Kameda ay talunin si Tapales at labanan itong tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue. Magandang pagkakataon nga ito sa ating pangbatong si Marlon Tapales ang talunin si Kameda tapos ang labanan si Naoya Inoue. Papayag kaya itong si Sean Gibbons? Isip-isip dyan dahil magiging doble ang income at wag hayaang baratin nito si Bob Arum ang laban At sa atin namang pangbatong si Cuadro Alas Janrel Casimiro, focus lang muna sa iyong training. Wag mo nang isipin ang mga problema dumarating. Hindi talaga maiiwasan ang mga problemang dumarating pero kailangan tanggapin. Isipin lang natin maayos din ang lahat kaya focus sa laban kontra dito sa Japanese boxer na si Oguni. Ilang araw na lamang, bakbaka na. Hanggang dito na lang muna mga kasolid, isang like naman dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.